Para siyang tanga. Magpa-money exchange muna tayo dahil naubos yung pera ko kay J5. So Arvin gawa-gawa kwento. Eh di dito kayo. Ayun, lakas ng shower rain sa labas. Ayan. Magpapalit na ako ng 10,000 eh. Ayun, so story time na. Ang daming distraction. Hindi rin naman kayo makikinig. Gusto ko siya itry. Kesa sa pa tayo pumunta, babalik pa ako doon. Hindi na. Pagod na ako. Ayoko na mag-story time. Unang money changer na nakita ko kasi mas malaki yung palitan doon. Alam, bibilis ng motor. Oh, good. Nabobobo na ako sa ano. Yung pagsasalita ko sa story time ko, parang kala mo naman kaabang-abang, di ba? Tapos ayun lang pala. Bugok talaga. Magpapakamatay siya, oh. Ala, yan na nga, umulan na nga. May shortcut pala. May secret na daan dito eh. Pagbog na nga lang, huwag na tayo mag-story time. Kahapon, sobrang traffic dyan sa Sukong Beat. Ang hirap ng vlog. Okay na. Kakapit na lang ba tayo sa Panginoon? Pag hindi umistop, edi sagasa. Inaaya niya ako sumakay. Sabi ko, no. Okay, it's our day 2 na. So, yung day 1 kasi natin, medyo naputol yung ating journey or itinerary doon. So, ngayon na natin itutuloy. And it's magna 9 AM na sa Philippines. So, meaning to say, mag-8 AM pa lang dito sa Bangkok, Thailand. And saktong-sakto, yung pupuntahan ko ngayon, first itinerary ko for today, is magpa-money exchange. Magpa-money exchange muna tayo dahil naubos yung pera ko kay J5 kahapon. Yung pera ko kasi na ginamit doon kay J5, kaunti lang yon. Kasi nga, yung itinerary ko yung itinerary ko kasi ng money exchange is wala sa Philippines, wala rin sa mga airport kasi mababa yung palitan according to my research. And nakita ko rin naman, nung nasa DMK ako, nakita ko naman doon yung palitan talaga mababa tapos sarado sila. Kasi at that time, 10 PM or 11 PM nung paglapag ng aeroplano doon, mababa talaga yung sarado na yung mga stall doon kasi nagsasara talaga yung yung DMK. Nagsasara yung mga establishment doon kahit mismo yung yung boarding pass counter nakasara. So, ang option ko talaga is dito sa city mag-money exchange. Yun ang itinerary natin ngayon. Tapos, okay yung dala-dala ko, naka-shirt ulit ako kasi dapat nga magchichinelas ako kasi nga magmo-market lang tayo ngayon. So, dapat komportable ang suot natin. Tapos, isang bag lang dala ko. Ayan, nagdala ako ng bag kasi dyan natin ilalagay yung mga mapapamili natin. May secret na daan dito eh. Ayan. Ginugel map ko to. Tapos, wait lang, Lord. Totoo. Wala, may daan ba dito? Wait lang, ko muna yung Google. Check muna natin ulit yung Google. Parang dead end to Wait, check muna natin. Baka parang dead end to Nag-search kasi ako ng Super Reach kasi yun yung mataas yung palitan. Pero mag-open pa kasi sila 10 AM. Tapos may nakita ako dito na parang, ewan ko kung partnership siya ng Super Reach. Pangalan niya is D-Money. Tapos may nakalagay na Super Reach sa kanya na 8 AM siya mag-open. Check ko nga muna ulit. Sukhumvit lang. Bakit ito magsusukhumvit? Lakad lang to 27 minutes. Saan ako? Ayun, dire-diretso lang pala. Kasi parang parang dead end na. Nga pala, share ko lang, since vlog ko naman to. Doon sa hostel na tinuluyan ko, ang accommodating ng mga staff doon. Tapos yung lalaki na sinasabi ko, kasi yung nag-assist sa akin for check-in, yung babae magaling mag-English. Kahit yung lalaki din na kapalitan niya, siguro pang night shift yun, yung kapalitan niya, yung lalaki na yun, magaling din mag-English, saka accommodating din. Okay, ito yung wino-worry ko. Ay, may daanan pala dito. Kala ko walang daanan. Maraming mga ganito. Ito parang yung altar nila yung parang parang ganun. Ay, wait lang. Google ulit. Wait lang, naguguluhan ako sa mga daanan dito. Doon ako pinapapunta. Huy, baka mamaya dead end na dyan. Tapos pupuntahin mo ako dyan. Ay, dead end. Sabi na dead end nga siya. So, saan yung daan? Parang dito. Okay. Dito yung daan. Ay, yung sa hostel sa likod ko. Wait lang, yung hostel sa meron pala dito parang, ang tawag dyan, may grocery store. Ayan may grocery store. Malapit sa hostel. Tapos may mga kainan din. May international clinic. Hala, ito lang pala yung 7-Eleven. Kasi halak ka. Yung 7-Eleven nandito lang. Ang layo ng inikot. Diba kagabi nag 7-Eleven ako? Ang haba ng nilakad ko sa labas, may shortcut pala. Ayan yung 7-Eleven, Ayan yung 7-Eleven.
Sus, ang layo na inikot. Ang layo ng inikot ko. Ito pala may shortcut dyan ng 7-Eleven. Uy, ang daming ano dito. Feeling ko talagang busy area talaga tong Sukhumvit. Pero yung ano kasi, yung hostel na tinuluyan ko, tahimik doon. So, parang ang perfect spot niya na tuluyan for backpacker. Tapos meron pang ano, ano kaya yun? Yung sa kabila meron, wait, ang hirap ng vlog. Meron sa harap, ayun no, meron sa harap na para, ayun no. Tapos meron pa dun parang ano siya, playground. Ayun no. Ang layo na nilakaran ko, tapos dito lang pala yung shortcut ng 7-Eleven. Ngayon, naglalakad tayo. Check ulit natin sa Google Map kung naasan na tayo. Tingnan ko nga kung naasan na. Sukhumvit 15, Sukhumvit 17. May Daily Mart o may grocery na naman. Supermarket. Yeah, may supermarket. D-Money. Ay, feeling ko tatawid ako sa kabila. Dahil feeling ko tatawid tayo, tumawid na lang tayo. Oops. May biglang sasakyan. Walang stoplight dito. Walang stoplight. So, paano? Alam, bibilis ng motor. Oh, good. Ang bibilis ng motor. Walang stoplight, oh. So, kakapit na lang ba tayo sa Panginoon? Dasal-dasal na lang. Dasal-dasal na lang to, guys. Siyempre makikisabay na lang tayo dito sa mga tatawid na to. Kasi mukhang ano naman sila eh. Eh alam. Uy, wait lang. Uy, magpapakamatay na siya. Wait lang. Wait lang. Magpapakamatay siya oh. Yung mga dumadaan pa eh. Eh parang ano lang. Hala. Since wala kang stoplight, ano na lang talaga. Titigan portion na lang. Di ba pag may dadaan, tititigan na lang kung i-stop sila or hindi. Pag hindi umi-stop, edi sagasa. Uy, maganda yung spot ng ano ha. Maganda yung spot ng hostel talaga na tinuluyan ko. Although, ewan ko ba kung bakit ang layo nung ano. Mamaya nga mag-ano ako. Meron na tayong panibagong experience. Di ko pa nakakwento sa inyo yung story time ko dun kay J5 hanggang makarating ng hostel. Kasi nga pagod eh. So, mag-antay kayo. Magantay kayo sa story time na yon dahil hindi tayo makakapagkwento. Oy, hanapin ko muna yung ano. Siguro, i-on ko ulit tong camera kapag nandun na ako sa palitan ng pera. Anong oras na rin? 8:03 na. Kailangan makapagpapalit muna ako ng pera. Kasi hahaba na naman tong vlog na to na wala namang nanonood. Kahapon, sobrang traffic dyan sa Sukhumvit. Yun na nga, yun na yung story time ko na sobrang traffic. Simula dun kay mula dun sa Mega Plaza sa Panlec hanggang dito sa may hostel, inaabot ako ng 2 to 3, hindi naman 3 hours, parang 2 hours ganun. Halos nakatulog na din ako dahil sobrang traffic dito sa Sukhumvit. Pero ngayon walang ka-traffic. Ano ba kahapon? Kahapon Friday. Tapos ngayon Saturday, siguro ano, last day of the weekdays. Uwian siguro ng iba sa probinsya. Ano, Pilipinas lang. Gusto ko sumakay ng bus. Ayun no. Kasi nakakatakot, baka mamaya lumagpas ako. Pero tatry natin yan kapag may time. Asan yung D-Money? Ay, wait lang, pupunta muna ako sa D-Money, guys. Nakita ko na yung D-Money kasi una ko nakita yung Nana station ng BTS. Ayun, no? D-Money. Pa-open pa lang yung ano niya, oh. Pa-open pa lang yung sa kabila. Pero doon open na, oh. May tao na. Papalit na tayo. Sana mataas ang palitan dito. I mean, maganda ang palitan. Kasi ang hirap sabihin pag mataas ang palitan or mababa ang palitan. Parang hindi mo alam kung ang sinasabi mo is buying or selling. Magkakapalit kasi tayo ng Philippine peso to Thai baht. Kanina kasi may nadaanan na ako na money exchange. Pero magkano ngayon sa kanya? 48.65. Parang mas maganda dun. 48. Tinangan natin. Philippine peso to Thai baht. Papalitan nga tayo dito. Kesa sa pa tayo pumunta, babalik pa ako doon. Hindi na. Magpapalit na tayo, saka natin husgahan. Alam mo, parang sobrang dumi na ng ano ko. Para siyang tanga. Ang dumi na ng ano ko. Wait lang. Camera. Ang dumi na ng camera. Pati may-ari ng camera, ang dumi na eh. Ba't ang tagal naman ito ni Kuya? Ang tagal ni Kuya, oh. Nung nakita ko kasi yung D-Money, ano eh, na-excite ako bigla eh. Tapos, di ko alam meron palang kasunod. Ayun siya, tagal niya. Uy! It's my turn. Tawari ha. I'll change for Philippine peso. I'll change. Mali na naman ang English. Yung lamig. How much for the... How much is the rate? 50.
Ay, wait lang. Hold on. I'll going to check. Doon, 48.55. 1 minute. Magpapalit na ako ng 10,000 eh. 10,000 pesos. Pero dun sa ano, nadaanan ko kanina, 55. Wait. 50, tas doon 48, tas 55. Ang layo na nilakad ko eh. Wait nga, 50, 48, 50. 55. Tama ba? Wala, babalik nga ako doon. Parang mas naguguluhan ako. At tagal ko dito, no? Wait lang nga guys, wait lang. Balik na ako doon sa unang money changer na nakita ko kasi mas malaki yung palitan doon. Gusto ko to, oh. Gusto ko bumili nito. Uy, 10. 10? Can I buy one? One, please. Gusto ko siya itry. Tapong cup. Ang cute. Hotdog yung laman niya. Nakita ko yung hotdog eh, kaya bumili agad ako eh. Malapit na ako dun sa unang money changer na nadaanan ko kanina. Sana hindi magtampo yun si kuya na pinagtanungan ko. Kasi mas malaking palitan niya. Ay! Wow. Hotdog lang siya na nilagay sa wrapper. Ayun o. Ayun na. Nandiyan ako sa money exchange. Ayun o. Ubusin ko lang muna to. May tuktok kasi yung lumingiti sila. Kaya umiti lang ako. Inaaya niya ako sumakay. Sabi ko, no. Ito yung unang money changer guys, oh. Nandaanan ko. Pro exchange, papalit tayo dito. Kasi parang ang baba doon sa may D-money. Hello. Hold on. 1,020. Guys, ang pabalik-balik na 65, 48, 65, 50 sa kabila. Anito muna ako sa McDo. Grabe, nabobobo na ako sa numbers ng currency exchange. Ito muna yung story time ko dun sa currency exchange. Di ba naglalakad ako dito sa Sukhumvit? Tapos may nadaanan akong unang money exchange. Pangalan niya Pro Exchange. Nadaanan ko siya, tapos pinakita niya sa akin, buying is 0.48, tapos selling 0.65. Nasa utak ko na, sabi ko 48.65, 48.65. Habang naglalakad ako 48.65, 48.65. Hanggang umabot ako ng D-money. Sa D-money naman, nagtanong ako, tapos ang pinakita niya sa akin sa calculator, 0.50. So sabi ko, ba't ganun ang baba? Kasi doon sa inalisan ko, 0.48, 0.65. Tapos sa kanya, 0.50 lang yung pinakita niya. So isip-isip ko, bakit ang baba? Tapos dito sa kabila, ang taas. Kasi nga, nasa isip ko, 65. Yung pala, 0.48. So mas bababa pala dito. Bugok talaga. So pabalik na ako sa D-money kasi mas mataas pala doon yung palitan. Kasi sa yung standard rate kasi ng palitan is 0.60. Tapos, chinek ko yung exchange rate doon sa Philippines na nagpapalit ako. Sa Tivoli yun, Tivoli exchange rate. Basta Tivoli doon sa may Trinoma. Mas mataas. Kasi ang buying nila doon, hindi ko kasi alam guys yung buying tsaka selling. Mag-comment down nga kayo dyan. Basta, ang computation doon is 1.75. Nabobobo ko sa currency exchange rate. Yan na nga, umulan na nga. Ang dami naman distraction. Umulan. Ayan, hindi ko alam kung nakikita nyo. Basta nagsha-shower rain siya. Shower rain. Ito na nga. Habang naglalakad kasi ako, pabalik, mula dun sa Pro Exchange hanggang DD Money, lumalamig yung hangin. So, nakakaramdam na ako na feeling ko uulan. Tapos, dumidilim pa. Ayun na nga, umulan. Buti talaga nagdala ako ng payong. Ayun, so story time na. Ang daming distraction. Okay. So, ito na nga ang nangyari. Pabalik na ako ng D-Money. Pumunta muna ako dito sa McDo. So, isip-isip ko, maghanap na lang ako ng super rich talaga. Kasi naguguluhan na ako. Basta guys, ito lang advice ko. Magpapalit na kayo sa Pilipinas pa lang. Kasi mas doon, mas maganda palitan doon, mas mataas. Kasi doon sa Tivoli, ang exchange rate doon, 1.75. So, ang mangyayari no, ito, kinompute ko, ang exchange rate niya pumapatak ng 0.50
0.57. Tapos sa DD Money, 0.50 yung exchange rate. So, ibig sabihin, sa Philippines pa lang, dun pa lang sa Tivoli, maganda na pala yung palitan. Dapat pala dun pa lang, nagkapalit na ako. Inisip ko kasi mas maganda palitan dito eh. Kasi according sa vlog, sa research ko, mas maganda daw palitan dito tapos sa Super Rich. Ngayon, 10 AM pa kasi nag-open yung mga Super Rich dito sa Sukhumvit. Kaya siguro maaga mag-open yung iba, like yung Pro Exchange tsaka yung DD Money. Kasi pagpatak ng 10 AM, pag open yung Super Rich, doon dadagsay magpapalit yung mga turista. Siguro mas maganda palitan doon. Ang regular rate kasi is 0.60. Sa Philippines, nung nagpapalit ako, kinumpute ko siya from 1.75 na palitan doon. Kinumpute ko siya, pumapatak na 0.57. Tapos dito, doon sa Pro Exchange, 0.48. Tapos doon naman sa kabila, 0.50. Okay, so antayin na lang natin. Tumila ang ulan. Mag-antay na lang tayo hanggang 10 AM para magbukas na yung yung Super Rich. Sana tumila na yung ulan. Ewan ko kung nakikita nyo or makikita nyo. Ayan siya. Ayan, medyo nakikita dito umuulan siya. Plan ko pa naman ngayon magchinelas lang. Kasi nga since ang pupuntahan naman natin ngayon is mga market like Chatuchak Weekend Market. Kasi Saturday ngayon, yun sana ang pupuntahan natin. Pero umulan, ganun talaga. So ngayon, habang umuulan, gusto ko sana bumili ng ng McDo. Since andito naman tayo sa McDo. Order kaya muna ako. Nabasa ng ulan yung mga ibang turista. Napunta dito sa McDo para magpaaga. Order muna ako. Nandito kasi ako sa may bandang CR. Nakakaya kasi pumeso tapos mag-vlog lang naman ako. Wait lang. Bibili muna ako ng pagkain. Ay, hindi masisira ng ulan yung agenda ko for today. Nasira lang kahapon kasi sobrang pagod ko. Order ako, ito yung order ko. Add to order. Siyempre gagamit tayo ng card. Gagamit tayo ng card for today. Added egg, not today. Pick up na lang. Magbayad na naman tayo gamit ang card. Let's go! Ang in-order ko ay fluffy egg chicken na mac porridge, patongko, tsaka ice Ovaltine. For 99 baht. Akala ko kailangan pang pumila sa counter para i-punch yung yung inano ko dun sa yung pinindot-pindot ko dun. Hindi na pala kailangan. Kasi may order number ako, tapos nandun na siya for preparing na. Ayan na, malapit na yung order ko. Okay, ayan, naka-order na ako guys. Ang in-order ko ay rice porridge or parang arroz caldo siya. Na ang laman niya ay ang laman niya ay meron siyang scrambled egg, porridge, tapos meron chicken bits, tapos merong halaman. Tapos ito, na-curious ako dito, patongko. Patongko yung tawag sa kanya. Ito yung tsura niya. Patongko. So parang tinapay lang siya. Yan, so parang ayan siya. Parang tinapay lang. Pure tinapay. Di ba nawawala na yung focus? Tapos, ito, Ovaltine. Ice Ovaltine Swiss. Tapos, humingi ako ng service water. Siyempre, ignorante. First time ko dito. Wala silang service water. Bottled water lang sila na binibenta. Tapos, ang pinaka-service water lang nila dito nakalagay. Yung babae na nasa counter na maganda. Binigyan ako na dalawa. Ito lang yung service water na meron sila. So, kapag hihingi kayo ng tubig, siguro yung ibang McDo, wala silang service water, kundi bottled water talaga. Or kung meron man, mag-ask kayo na nakalagay sa cup. Yun, naiintindihan nila. Malakas yung shower rain ngayon eh. Nasa harap ko kitang-kita. Malakas yung shower rain. Pakita ko sa inyo. Alam ko makikita sa labas eh. I-zoom ko. Sana makita ninyo. Ayun, ang lakas ng shower rain sa labas. Ayan. Medyo kita naman. Ang lakas ng shower rain sa labas. Yung sapatos ko, yung rubber shoes ko, mababasa talaga to. Ng todo. Wala, ginusto ko to eh. So habang nag-breakfast tayo dito, ay nga pala kaya Ovaltine tong in-order ko imbis na coffee, which is coffee addict talaga ako. Kasi nakadalawang kape na ako dun sa hostel. Free coffee pala sila 24 hours. Pero yung breakfast kasi nila, buffet na tawag ko. Kasi nakalatag lang dun eh, which is tinapay, tapos may 4 na flavor na palaman, tapos may mga biscuits. Yun na yun. Parang unlimited siya kung hanggang mabusog ka. Tapos nag-i-start mag-open yung breakfast pagpatak ng 6 AM ba yun o 7 AM? Parang 6 AM. Pagtatak ng 6 AM, yun, nilalatag na dun yung breakfast. Tapos hanggang 11 AM ata. Ay, sarap nito ah. So ngayon, tikman na natin tong porridge. Ay, ano to? Black pepper powder. Ilalagay natin ata dito. O yung halaman dito na sinabi ko, ano yun ah? Para siyang para siyang tanga. Hindi, tawag dito? Onion leaves. Tapos, hindi ko magets yung iba eh. Basta halaman siya.
Ayan, so mag-story, ay, ano siya, powder nga, black pepper powder. Lugaw na lugaw. Okay, so ito na, mag-story time na ako. Habang nagpapatila tayo ng ulan, mag-ano tayo story time. Sana walang Pinoy dito. Pero parang Pinoy tong isa. Tapos naririnig ako lakas pa ng boses ko magkwento, magsalita. Okay, so, na story time muna natin is, ano pa ba yung mga i-story time ko? Pagbog na nga lang, huwag na tayo mag-story time. Hindi rin naman kayo makikinig. Ayan, so yung story time natin ngayon is yung nangyari sa sa J5. Yung nangyari sa J5. Tama ba? Yun ba yung magiging story time ko? Okay. So, after sa DMK sa airport, diretso na ako sa Sampeng Market. After Sampeng Market, yung kinaumagahan, pumunta na ako kay J5. Naglakad na ako kay J5. So, ang nangyari lang naman kay J5 is may mga upuan, nakahilera na doon sa doon sa entrance ng restaurant ni J5. Tapos, pagdating ko doon, pang 8 ako sa upuan eh. Pang 8 ako sa upuan. Yung parang, may nakaupo na pang 8, pang 7. Tapos, yung next na upuan na inupuan ko, 8 na siya. Pang number 8. So, I expect, number 8 ako sa listahan. Pero nung naglistahan na doon, naging pang number 7. Ayun. So, na-excite ako, hindi ko na pinansin. Basta nagsulat lang ako doon ng pangalan ko sa number 7, tapos isa lang ako. So, hindi ko na pinansin lahat. Pero, ang nangyari, habang nag-aantay kasi ng paupuin kami or tawagin, dumarami na yung tao. So, nung dumadami na yung tao, parang, wala na, nag-o-observe na ako. Bakit parang yung mga nasa unahang pila ko nung una is kinakausap yung maraming mga tao na dumarating. So, yun na nga. Tapos, ang nangyari, habang sinasabi ko yun na wala money can buy anything. Parang ganun yung pagkakasabi ko ata. English yun. Tapos, parang nag-explain pa ako in Tagalog. Yung pala, yung nasa likuran ko nun, which is yung maraming tao na pumunta. Mga Pinoy pala sila, nagtatagalog. Kaya parang napatahimik ako nun. Tapos, sila yung number 1. So, ang nangyari na nito guys, nung tinawag na kami isa-isa, pang number 7 ako, lahat nung nasa unahan ko na pila sa upuan, iilan lang doon yung nakita ko na nasa loob ng restaurant. Siguro, tatlo doon. So, yung pinaka number 1 sa listahan, grupo siya ng ilan na tao yun? 8. Isa lang yung nakapila sa number 1, pero 8 yung tao na nilista doon. Tapos, yung nasa pila, wala siya. Parang kinakausap niya. Diba? So, parang ang nito ngayon is binibenta yung pila. Ganun siya. So, syempre, business is business. Wala tayong magagawa. Ganun talaga. So, parang ang nangyari nun, binook ata. Ewan ko kung package booking yung kay J5 na kasama sa itinerary booking na ipila sila. Yun nga lang, parang ang unfair kasi merong mga nakapila na kasunuran ko na nakikita ko sa labas. Talagang nag-aantay sila na tawagin sila sa susunod. Pero wala Ang sistema kasi doon is patapusin muna yung mga kumakain bago magtawag ng panibago. Kaya kapag kakain kayo kay J5, as much as possible, kung kaya nyo bilisan yung pagkain, bilisan nyo kasi nakakaawa yung mga susunod na nakapila kakain. Yun lang, kaya medyo mabilis din yung pagkain ko doon. Tsaka mahaba yung vlog ko doon panoorin nyo na lang. Kumbaga na lang to, story time ko na lang to sa mga hindi ko nakwento sa episode na yun. Tapos, yun na nga, yung habang kumakain ako noon, siguro parang food review na lang yung nagawa ko kasi nga, nasa harapan na table ko is yung mga Pilipino na 8 na binuking sila sa pila. Tapos, sa gilid ko din, meron din binuking na pila doon. Tapos, yung sa susunod pa, puro babae sila na parang estudyante. Siguro mga 6 or 7 sila, which is yung pumila sa kanila, babae din. Ayun. So, parang yun nga, bayad yung booking nila sa pila. So, yung next story time naman natin, na walang kwenta, pero nanunood ka. Yung next, singa ko ng singa, no? Kasi grabe talaga yung nangyari kahapon. Na sobra yung pagod ko, sobra yung pawis. Kasi yung init dito, guys, parang init lang din sa Pilipinas. Tapos biglang uulan, katulad niyan. So parang Pilipinas lang talaga. Kasi nga, this month, ang rainy season kasi dito sa Bangkok, Thailand, is, according sa research ko, from May to October. Yun sa research ko, from May to October yung rainy season dito. Ngayon, August. Diba? So gusto ko pumunta dito, sana yung malamig na panahon lang, tapos walang ulan. Ganun yung weather na gusto ko puntahan dito. Pero gusto ko rin puntahan kasi dito yung festival nila, yung water festival, yung Songkran. Gusto ko rin puntahan yun. So talagang babalik tayo dito. And then, ano pa ba? Hindi pa ako makain. Kain muna tayo. Okay, so yung next next story time natin is after na natin kay J5 kasi nga, medyo binilisan ko din kay J5 kasi nga, naawa ko dun sa mga susunod na kakain talaga. Yun na, tapos isa pang epic fail is yun na nga, yung daanan mula kay J5 hanggang sa Mega Plaza sa Fan Lek Mall. Yun yung isa pang epic fail na hindi ko alam kung nasama ko siya sa pag-vlog ko. Pero wala, under construction yung daanan. Kaya kung magpaplano kayong maglakad sa road na kung saan nandoon si J5, prepare
prepare nyo lang yung sarili ninyo na huwag magdala ng mabibigat na gamit kasi talagang sasakit yung katawan nyo. Actually, meron ako dito salon pass. Di ko alam kung makikita ninyo. May salon pass ako dito sa likod kasi sobrang sakit ng likod ko. Yung backpack ko tapos itong bag. Pagdating ko naman sa Mega Plaza sa Fanlec Mall, yun na isa pang epic fail. Alam ko na videohan ko yung yung mga oras na nandun ako sa Mega Plaza. Ang nangyari naman dun ay ang epic fail na nangyari dun. Pagdating ko kasi syempre bigat na bigat ako sa sakta ng katawan ko. Itong mga gamit ko, nilapag ko doon sa isang estante na naka-cover siya ng kulay black na tela. Tapos, since pagod na ako, yung mga nakikita kong tao na tumitingin sa akin, parang natatarayan ko yung itsura ko kasi nga pagod na ako. So, yung may tao na tumabi sa gilid ko, tapos parang di ko alam kung naisnaban ko siya, pero tingin ko naisnaban ko kasi nilakihan ako ng mata eh. Yung pala, kaya niya ako nilakihan ng mata kasi nga, tindahan nila yun. Parang pinapaalis niya yung pinato ko sa estante. Napaka-epic fail lang. Kaya nangyari, nung kinuha ko na yung gamit ko, nagmadali ako ng lakad, tapos naghanap ako ng stall na sarado, tapos doon ako tumambay muna. Tapos, sa harap nun, yung tindahan na bukas, ang gaganda ng mga collectible toys. Talagang babalik ako sa Mega Plaza, sa Fanlec. Papakita ko sa inyo dun yung mga nakita ko na kung habol nyo talaga is mga collection or collectible item na mga anime character doon. Grabe doon. Tapos, after nun, sa Mega Plaza, sa Fanlec, kung nanonood pa rin kayo hanggang ngayon, nag-book naman ako sa Bolt. Dahil pagod na nga kung ano-ano yung mga nasasabi ko, kaya pasensya na kayo. Nag-book ako ng Bolt papunta, galing sa Mega Plaza, papunta na sa hostel. So, ang nangyari naman sa Bolt, pinaglakad ako nung driver kasi hindi ko alam bakit hindi siya doon dumaan. Hindi siya nag-stop doon kung nasa nakapin ako or kung saan yung instruction na sinabi ko. Basta naglakad ako ng konti tapos pagsakay ko doon, parang kung ano pa yung sinabi niya, parang hindi ko na lang pinansin. Kaya sorry guys, masyadong pagod lang talaga ako that time. Pero nagsabi naman ako sa video na joke lang yon. Tapos yun na nga, hinatid niya na ako and then dumaan na dito sa Sukhumvit. Umabot ng, hindi ko na-calculate kung 2 hours ba or 3 hours. Basta ang tagal kasi nakatulog na ako sa biyahe. Tapos paggising ko, dito na yung dumaan sa Sukhumvit. Sobrang traffic, ang dami sasakyan. Tapos halos lahat ng mga stoplight nahihintuan niya. Tapos pag tumitingin naman ako sa Bolt na mapa, parang nadadagdagan yung minutes. Tapos parang mas lumalayo siya. Tapos pag iiglip ako, tapos pagsisilip ulit ako, nag-iiba na naman yung ruta. So, hindi ko alam kung nagpaikot-ikot ba yung si kuya or dahil umiiwas siya sa traffic. Kasi anong nangyari din guys, nung nasa Mega Plaza ako, ilan yung driver na tumanggi doon sa Bolt? Siguro 3 or 4 yung tumanggi. Tapos, siya lang yung nag-accept ng booking. Pero, etong driver na nag-accept ng booking doon sa akin is matagal. Parang nagbaba muna siya ng passenger niya. Like 30 plus minutes kasi inantay ko sa kanya eh. Nagbaba muna siya ng passenger niya. Tapos, yun na, pumunta na siya. Yung thankful naman ako na merong nag-accept ng booking sa akin. Kaya siguro wala nag-accept. Kaya siguro wala nag-accept sa booking ng Bolt ko mula Mega Plaza hanggang doon sa hostel ko kasi nga sobrang traffic dito sa Sukhumvit nung Friday. Pero itong umaga ng Sabado, halos walang sasakyan. Totoo lang, walang sasakyan halos. Sobrang luwag. Pero kahapon, ng hapon, sobrang hapon ba? Tanghali pala. Kasi nakarating ang hostel, mga 1:30 na eh. So, hindi ako nag-early check-in. Kung hindi, parang tuloy-tuloy na yung ginawa sa akin nung staff doon sa counter. Yun. Tapos, after na nun, nag-ayos ako ng gamit, naligo. Yun na. Tapos, hindi ko na natuloy yung pumunta ng next activity ko, which is yung sa Mahanakon Skywalk. Tapos, mag-aano sana ako eh. Magwawalwal sana ako after ko sa Mahanakon. Kaso, hindi ko na rin natuloy. Kasi nga, dahil sa sobrang sakit ng katawan ko sa pawis, parang ayun na, nagkasipon na ako dito. Tapos, parang kanina medyo mainit-init ako. Pero uminom kasi ako ng vitamins kaya siguro nawala. Hindi ko rin nadala kasi yung medicine ko. Yun. So, yun yung story time. Tapos, yung pa isa pang story time, bago tayo pumunta sa mga panibagong story time, lalamig na tong lugaw. Okay, yung next story time naman natin. Pagod na ako, ayoko na mag-story time. Bala kayo dyan. Tapos may magko-comment pa dyan, si Arvin gawa-gawa kwento. Di dito kayo. Pumunta kayo dito, mag-apply kayo ng passport, mag-ano kayo ng plane ticket. Gagalit na naman si Arvin, may kaaway na naman. Parang tumitila na konti yung ulan. Tumitila na yung ulan, tapos anong oras na? 10:35 na dito sa relo ko. So, ibig sabihin, 9:35 na. Saktong-sakto pala, 10 a.m. magbubukas yung mga super rich. Tapos, eto na nga, another story time. After ko sa hostel, una sa agenda ko kasi gumawa ako ng panibagong itinerary ngayong Sabado. Parang yung mga itinerary ko para kahapon, dinagdag ko na dito. Maliban lang dun sa clubbing tsaka Mahanakon. Tinanggal ko na muna siya kasi hindi na siya aabot sa
sa finals. So yung pinakauna kong agenda for today is magpapalit muna ng pera kasi yung pera ko na pinalit doon sa Tivoli sa Philippines is naubos lang doon kay J5. Tapos yung iba naubos sa mga pamasahe, yun, doon siya naubos. Tapos, well, may ano pa ako dito, may pera pa ako dito, mga ano na lang siguro to, less than 500 baht na lang yung pera ko dito. Kaya yung mga kinakain ko, kinakard ko na siya. Ayun, yun na yung story time ko, inuubos ko na, di ba? Parang yung pagsasalita ko sa story time ko, parang kala mo naman kaabang-abang, di ba? Tapos ayun lang pala, di ba? Walang kwenta. Tapusin ko muna tong almusal ko and then i-open ko na lang tong video kapag lalabas na ako. I-charge ko na din siya. Kasi sigurado after ko dito, magtuloy-tuloy na ako sa labas. At sana tumila na yung ulan. I don't think so.